Isang magandang umaga, hapon at tanghali po sa ating lahat. Gusto ko sa mga kagaya kong content creator po dyan, gusto ko lamang po kayong sabihan din po na think positive sa lahat ng bagay at wag po tayong maging negatibo, dahil ang positive po ay yan po ay nagbibigay sa atin ng saya sa pang-araw-araw po natin. Sa mga netizen din po dyan na sumusubaybay sa aking content, sa mga subscribers ko din po, sa mga lola at lolo at sa mga netizen, mga magulang din po, mga kaibigan, mga bata din po at mga fans. Tapos po akong nagpapasalamat sa inyo kasi nakakabuo po ako ng isang content at yan po ay dahil sa inyo. Maraming salamat po. At gusto ko lamang din po pasalamatan ating Panginoon may kapal dahil binigyan niya po tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para sa ating content. Yan lamang po at umpisa na po natin ang update for Kim Pao for today. Okay, umpisahan na po natin ng update sa Kim Pao sa ngayon. Ayon po sa aking legit na source po ay nung nag-rehearsal pala sila Kim Pao, sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino ay daig pa daw nila ang mag-asawa, kasi habang si Kim Chiu daw ay inaayos yung kanyang performance sa sayaw ba nagaganapin sa California, nandun rin pala si Paolo Avellino na sumusubaybay sa kanya at nanonood ba. Kasali naman po si Paolo Avellino sa isang event na kung saan po ay dalawa po sila ni Kim Chiu na mag-perform. Kasi nga po yung tambalan ng Kim Pao, yun din po yung prinopromote nila sa California. Kaya nandun din po silang dalawa at hindi lamang po sila, kundi lahat po yung mga under ng ABS-CBN at sa mga ASAP po na palaging every Sunday po lahat ng mga staff, lahat ng mga nakasign sa ABS-CBN po ay pumunta talaga sa California para mag-perform. Lahat po yung mga taga-showbiz po. Nung napansin pala ng mga isang netizen po or isang fan sila na naghawakan sila ng kamay, tapos parang naiilang pa lang daw si Paolo Avellino na maghawak kay Kim Chiu dahil nga po sa dami ng mga tao sa paligid. At saka dun sa California pala may parang kumbaga may pag-trainingan dun na kung saan po yung limit lang ang tao, at dahil nga po mahiyain si Paolo Avellino, kaya ang ginawa na lang po sa kanya para makapag-perform siya ng maayos at makapag-rehearsal din siya ng maayos, sinamahan po siya ni Kim dun para po masuportahan ni Kim kahit naman papaano po pag dalawa naman kayo, syempre mahirap naman po yun. Kaya po nakapag-practice na din po si Paolo Avellino. Alam niyo yung nasa stage po si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay talagang nanginginig pala si Paolo Avellino that time kasi hindi talaga siya marunong magsalita sa harap. Sobrang mahihain talaga niya. Kumbaga pati pa nga yung sarili niya hindi pa nga niya prinopromote. Gaya dun sa Seoul International Drama Award, di ba? Instead sana na i-promote din niya yung kanyang sarili, mas prinomote din niya si Kim Chiu. Dito mo makikita talaga yung tunay na ugali ni Paolo Avellino, dahil kahit kasama siya sa nominee noon sa Seoul International Drama Awards sa Korea, hindi niya talaga prinomote yung kanyang sarili. Kumbaga ba, mas prinayor niya talaga si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Kaya nga po mga netizen po na nakaabang si Kim Pao, mas pabor din po ako sa Kim Pao kesa sa mga ibang love team sa ngayon, kasi ang Kim Pao kasi ngayon ay talagang hindi sa yung dahil lang sa love team ba. Ang dami talagang gustong balikan ang ex ni Kim Chiu na si Sian. Parang kumbaga buwagin ang Kim Pao.
parang ayaw nila kay Paolo Avellino daw dahil nga daw sa mukha daw siyang parang bading, parang ganun. Kasi sobrang hinhin daw ni Paolo Avellino. Yun po yung sabi ng isang netizen sa comment niya po sa akin na marami daw ang ayaw kay Paolo Avellino dahil nga daw hindi daw siya marunong magsalita at hindi daw siya marunong makipag-cooperate sa kapwa niyang artista. Which is hindi naman totoo yan. Yang comment na yan na sinabi ng isang netizen po ay isang paninira lang po yan kay Paolo dahil po alam naman natin na maraming mga netizen na ayaw sa tambalan ng Kim Pao. Ayon sa aking legit na source po ay nakitaan pala si Paolo ng isang parang kumbaga ba yung di ba mahilig din kasi si Paolo sa mga fashion show kung saan po yung mga wala silang damit ba, saka yung mga parang brief and parang yung palakasan ng impact sa mga boardwalk ata yun. Ewan ko kung kasali si Paolo Avellino dun, kasi may mga nag-comment kasi dito sa akin na isa din daw pala na isang event pala kung saan po ay ini-endorse ni Paolo Avellino ang isang brand ng brief kung saan po ay nakitaan daw si Paolo Avellino doon. At ang sabi daw po doon ay parang bading si Paolo Avellino na maglakad. Iyon po yung sabi ng isang netizen. Nang sinabi naman ang advice ko lang po sa mga netizen po na gumagawa ng mga sariling kwento na kung saan po ay lahat ng mga sinasabi ng kanilang bibig po ay napaka negatibo po para kay Paolo. Ang akin lang naman po is wag po tayo maging negatibo, at kung halimbawa lang naman po na totoong rumampa si Paolo, hindi ibig sabihin po ay bading na po siya. Kasi ang pagsabi kasi ng ganyan is nakakabahala naman sa part ni Paolo kasi ma-offend naman si Paolo sa ganon na lagay. Pag ganon po yung sitwasyon na sinasabi natin sa publiko at kino-comment natin yung napaka-negatibo, samantala ang Kim Pao sa ngayon ay marami nang humahanga at nagtre-trending. Kaya nga po sa lahat ng mga nagtre-trending sa ngayon, ang Kim Pao, tambalang Kim Pao lang ang maganda. Bilang isang Kim Pao fans po ay napakahalaga sa akin na sabihan ng isang mga commentors ng positibo, dahil nga po ang pagiging positibo natin ay nagbibigay dito ng gaan sa ating buhay ba. Hindi lamang po yan, at saka good vibes sa atin lahat. Dahil ang negatibo po ay mabigat po yan mabigat sa kapwa mong tao. Yan po yung pinakamahirap sa lahat. Kaya yung mga iba po dyan, please lang po wag masyado tayong maging negatibo sa lahat ng bagay, at wag po natin pansinin ang mga nakikita po natin, dahil pag pinapansin po lahat yan ay binibigyan mo po ng intention na negative lahat ng mga i-comment mo. Pa-advise lang po dun pag gusto nyo po tong pakinggan. Dadako na naman po tayo sa isang issue po na kung saan po ay nalagay sa alanganin si Kim Chiu. Nalagay pala sa alanganin si Kim Chiu po habang papunta pa lang pala siya sa California. Kasi nga po yung arrival pala nila is may naganap doon na kung saan ay dapat pupuntahan sana siya ni Sian Lim. Kaso nga lang agad na traffic naman. Oo, agad nilang trinapik po si Sian Lim sa lagay na talagang ipilit talaga ni Sian Lim na maging magkaayos ba sila para daw sa mata daw ng publiko ay okay daw sila at babalik daw yung career ni Sian Lim na maayos at walang halong kadramahan ba. Yun kasi yung pinupoint ni Sian Lim kay Kim Chiu. Pero alam naman natin na yung ginawa ni Sian Lim ay hindi basta-bastang maghihilom yun Kahit siguro baliktarin mo ang mundo, kahit siguro ikutin mo pa ang mundo,
mapapatawad siya ni Kim Chiu, pero yung sugat na ginawa niya is hindi yun basta-bastang matanggal. Andun pa rin yung sakit at saka may marka na kasi. Sa madaling salita po is mabilis lang ang magpatawad, pero yung deepest part ng patawad ay hindi mo na sa ngayon, di ba? Ang hinihingi kasi ni Sian Lim kay Kim Chiu is parang yung sa publicity ba, yung maging okay sila sa public para walang issue at yung karir ni Sian Lim ay babalik sa normal. Kasi ang karir kasi ni Sian Lim sa ngayon ay wala. Butata lang, kumbaga 0-0 lahat ang kanyang karir. Kahit man siguro gumawa siya ng yung funny videos or kung ano man yan na klaseng drama yung gagawin niya o ano man klaseng shooting niya na gagawin niya ay parang kumbaga, parang wala nang audience ba? Wala nang manunood sa kanya. Puro nga basos nga lang yung nasa Instagram ni Sian Lim sa ngayon eh. Kahit pa nga po si Iris, yung bago niyang girlfriend, kaya pag nagpo-post sila, no, puro naman kasi yung post kasi nila, puro may patama kasi kaya iniiwasan yung mga Kim Pao fans na mag-comment dun dahil baka sabihin kasi nila na parang tinuturuan ba yung mga fans, eh, hindi nila alam na kusa naman silang gumagawa ng ganon. At saka si Sian din lang ba, mahilig kasi itong sumausaw sa mga balita na kung saan po ay pinagtagpi-tagpi niya sila Kim Chiu at saka si Gerald. Na which is nung gala naman, nung gala ba, may nangyari kasi na ABS-CBN Ball Gala ba. Eh, isipin mo ba naman na si Gerald din dun ay gusto din niyang kausapin si Kim Chiu. Kaso nga lang, paano naman niya kasi makakausap si Kim Chiu? Eh ayaw naman ni Kim Chiu na makipag-usap na kay Gerald. Dahil ang sabi daw ng management, ayon sa aking source, hindi ko na lang po babanggitin ko kung sinong director to or sinong manager. Ang sabi daw kay Gerald, kung makonvince daw niya si Kim Chiu na makipag-ayos din sa public, may project sila at malaki daw yung kita dun na project. Kasi nga, di ba yung pinaka-hottest na breakup nila dun noon at hindi hanggang ngayon wala pang explanation na maayos at wala pa talaga yung tinatawag na closure sa kanilang dalawa. Kaya ang ginawa daw ng director ay kinausap daw si Gerald Anderson. Pero ito naman si Gerald Anderson, gusto talaga niyang tanggapin yung project. Kaso nga lang ang problema po ay si Kim Chiu. Paano naman tatanggapin ni Kim Chiu ang project? Eh kabago-bago lang naman nila ni Paolo Avellino. At si Paolo Avellino naman ay kalab team niya na sa ngayon. Kaya kumbaga kung tatanggapin naman ni Kim Chiu yun, malaking sampal naman yung kay Paolo sa ngayon. Ayun, yun siguro yung iniisip ni Kim Chiu. Kaya umiiwas siya kay Gerald. At ang sabi naman, hindi lahat ng bagay pwede mong kausapin ang mga ex mo. Kundi may oras din yan na mag-ayos kayo at hindi pa sa ngayon. Yan daw yung sabi ni Kim Chiu sa kanyang staff. Sa mga gustong mag-comment at mag-share po ng mga idea or opinion nila po dyan about sa Kim Pao at saka about sa ginagawa ni Gerald kay Kim Chiu, please lang po, pwede nyo i-comment po kung ano po yung mga gusto nyo sabihin para din po may dagdag natin sa content ko po. Alam naman natin na para sa iba mahirap at nasasaktan din dahil nga po kung idolong mo talaga si Kim Chiu, kung nasasaktan si Kim Chiu, masasaktan ka din na bilang isang tagapaghanga ni Kim Chiu. Yun talaga yung tinatawag na solid Kim Chiu or Kim Pao fans. Kaya sa lahat ng mga gustong collaborate po or gusto makipag-comment po ng maayos, please comment nyo na lang po para sa ganun ay alam po natin lahat. Ay kung katunayan po is parang parehas lang sila Sian Lim at saka si Gerald Anderson ang intention kay Kim Chiu dahil parehas lang din naman silang nag-ghosting kay Kim Chiu. Kaya ang gusto po nila, para sa akin ang gusto po nila is yung
maipakita sa publiko talaga na okay sila at yung mga project ay mabigyan pa rin sila. Yun talaga yung gusto nila. Parang kumbaga ba, wala nang commitment about sa kung ano yung namagitan sa kanila, yung mga sakit, wala na yun. Ang importante sa kanila po yung project. Talagang pera-pera lang ang importante. Hindi na sila concerned kay Kim Chiu kung paano or kung gaano nasaktan si Kim Chiu sa kanila. Hindi man nila na-appreciate yan kay Kim Chiu dahil nga si Kim Chiu lang naman nag-i-effort sa kanilang lahat eh. Nadako naman po tayo kay Paolo Avellino na kung saan po ay parang instead na isekreto sana ni Kim Chiu yun kay Paolo Avellino dahil nga mahal din ni Kim Chiu si Paolo at na ang laki ng tiwala ni Kim Chiu kay Paolo kaya yun sinabi niya kung ano yung dahilan kung bakit ganon sila si Ian Lim at saka si Gerald Anderson sa kanya. Ang sagot lang naman ni Paolo Avellino is nasa sayo na yan kung saan ka komportable at kung gusto mo naman ay susuportahan kita. See? Dahil kung kahit naman siguro ikaw kung sakaling ganun yung sasabihin ng kalab team mo sa iyo about sa mga projects ba. At yun ay sinabi talaga ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Napaka-honest talaga ni Kim Chiu pagdating kay Paolo Avellino. Kasi hindi niya talaga tinago yun eh. Kumbaga ba, sa mga ibang kalab team ba, sa mga ibang showbiz ba, kapag ganun na malaki ang kikitain mo, ay kailangan mong itago yan sa sarili mo at hindi yun talaga sino show ba. Hindi talaga yun sino show. Kaya sa lahat po ng mga bashers ni Paolo po ay dapat wag naman masyado. At saka yung point nyo po na gustong paghiwalayin ang Kim Pao, hindi yan mangyayari. Kasi nga po, ang daming nagmamahal sa Kim Pao. Halos lahat ng mga may edad na po, gaya ng mga nanay at tatay natin, mga kapatid po natin, mga lola at lolo, Kim Pao lahat po ang kanilang bukang bibig. At hinahanap pa ang update ng Kim Pao sa akin sa mga comment. Kaya nga po yung sagot ni Paolo Avellino is napaka humble niya. As in na maramdaman mo yung hindi man lang siya nagalit na sinabi na ganito kesa ganyan, bakit pa ganito, meron naman na tayong love team na bubuo, kabago-bago pa. Dapat ganun sana yung sasabihin niya kay Kim Chiu, kaso nga lang talagang napaka-humble niya. Sipin mo yun Ito naman kasi si friend ni Kim Chiu no, sinabi niya kay Paolo at yung narinig niya mismo sa bibig ni Paolo ba yun, ang sabi niya, wag mo nang pakawalan yan si Paolo, sabi daw niya kay Kim Chiu. Kasi parang hindi siya marunong marakit ng tao at saka very open-minded siya sa lahat. Alam naman natin na tahimik yan at hindi yan may ipagkaila sa maraming tao. Lahat naman tayo may kakaibang ugali. Hindi naman porke ganun si Paolo may mga meaning na ba? Wala naman ganun. Sipin mo sa tagal ng 12 years nila si Ian Lim at saka si Kim Chiu. Sa 12 years na yun ay sinupalpal ni Paolo Avellino si Ian Lim at talagang pinaglaban niya si Kim Chiu. Ayan yung katunayan talaga na sobrang mahal niya si Kim Chiu. Ang kailangan lang kasi sa kanila yung pag-amin na. Kaso nga lang, dahil nga sa mga karir at sa mga nangyari sa past ni Kim Chiu, ay parang nawalan sila ng pag-asa at yung, kumbaga ba yung parang hindi na nila gagawin yung nangyari kila Kim Chiu at si Ian Lim na lahat ng mga moves nila o mga ganap nila nasa media ba, nasa SOCMED. Kaya yun po yung nangyari. Kaya takot din po si Paolo Avellino na maging ganun po mangyayari sa kanya at saka si Kim Chiu. Sipin mo nung may ganap talaga sa ASAP at yung nasa stage na sila, halos hindi kaya makapagsalita si Paolo Avellino ng straight. Tapos to na lang si Kim Chiu ang nagsasalita at sinusubaybayan na lang si Paolo Avellino. Pag tinatanong na lang si Paolo Avellino, dun lang naman siya nagsasalita ng maayos ba. At kahit naman po
hindi mo tanongin si Paolo Avellino, talagang may meaning talaga yung mga pananahimik niya. Hindi kagaya ni Sian Lim na napaka vice versa kaya nila. Interview kay Paolo Avellino, ang bukang bibig niya is si Kim Chiu. Hindi pa niya nakilala si Kim Chiu noon na. Ang kalab team pa lang ni Kim Chiu noon ay si Gerald Anderson. At si Kim Chiu pa noon ay hindi pa pala ABS si Paolo noon kasi nasa GMA pa si Paolo. Si GMA, lumipat si Paolo Avellino sa ABS at yun na yung kaya pala siya lumipat nun dahil matagal niya ng crush si Kim Chiu. Nung nasa Pinoy Big Brother pa lang si Kim Chiu ay talagang tinawag siyang Chinita Princess at doon na rin po nag-start yung lihim na pagtingin ni Paolo Avellino kay Kim Chiu. Kaya sa mga interview po ni Paolo Avellino, ang sabi po sa kanya is malapit daw siya sa mga letter K. Kim, ganun ba? Letter K. Kasi ang start ng Kim po is letter K. Yun po yung sabi sa kanya ni Luis Manzano at saka si Boy Abunda noon. Ayon sa aking mga legit source ba? Kaya pala, ito yung pinaka-legit para sa kaalaman ng lahat po. Si Kim Chiu ay matagal ng admirer niya si Paolo Avellino. Since sila pa ni Gerald Anderson. At nung naging sila ni Gerald Anderson, in-interview na naman si Paolo Avellino kung sino po yung gusto niyang maka-love team. At ang sabukang bibig niya na naman po ay si Kim Chiu. And then after that, nagka-love team na naman sila Kim Chiu at saka si Sian Lim. Tignan mo, isipin mo, 12 years po yun. Ang ilang years siya naghintay, umabot po ng 16 years or 15 years po siyang naghintay kay Kim Chiu. At yung 15 years na yun ay ilang taon sila noon nung crush na ni Paolo si Kim Chiu, diba? Ang tagal na. Tapos ngayon lang nagkaroon sila ng tambalan at sisirain pa ng mga ibang fans dahil ang sabi ng mga ibang fans ay hindi daw sila boto kay Paolo. Which is, hindi naman tama yan. Kaya sa ngayon po ay pagpatuloy po natin pakinggan or i-update ang Kim Pao sa ngayon dahil nga po napaka-bless natin kay Kim Pao. Maraming salamat po at isang subscribe, like at pakishare na din tong aking contents. Maraming salamat po.